Yan naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Walang takas ng muno si House Speaker Martin Tambalos Romualdez matapos ilabas ang kautusan ng korte na siya ay ipinasok na sa kulungan. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, hindi nakaligtas ang speaker sa mga kasong kinakaharap kaugnay sa malalaking isyu ng korupsyon. Ayon sa ulat, dinala na siya sa isang ligtas na detention facility kung saan mahigpit na binabantayan. Kasabay ng pagkakakulong ni Romualdez, umuugong din ang pangalan ng Quadcom members na sinasabing kasama niya sa mga maanumalyang transaksyon. Ayon sa mga investigador, lumalakas ang ebidensya nagpapakita ng sabwatan ng ilang matataas na opisyal upang pakinabangan ang kaban ng bayan. Dahil dito, usap-usapan na maaari ring sumunod na maharap sa parehong kapalaran ang mga miyembro ng Quadcom. Samantala, bumuhos naman ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa kapwa mambabatas. May ilan na natuwa at sinabing wakas na raw ang paghahari ng mga tiwali, habang ilan na may naniniwalang may politika sa likod ng biglaang aksyon laban kay Romualdez. Gayunpaman, malinaw na mas lalong umiinit ang tensyon sa loob ng Kongreso dahil sa pagbagsak ng mismong leader ng mababang kapulungan. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung hanggang saan aabot ang investigasyon at kung sino pa ang mga susunod na madadawit. Ang tanong ng bayan, himas rehas na nga ba si Romualdez at ang kanyang mga kasamahan o may tsansa pa ba silang makalusot? Abangan ang mga susunod pang pag-usbong ng balitang ito na tiyak na magpapayanig sa kasaysayan ng politika sa bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kay Mayor Benjamin Magalong, pastanong natin mabili siya nito, ha? Eto mga kababayan, ang banat ho nitong si Kung Hun, appeal before the House and substantiate your claims. Patuloy ang paghihimo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa investigasyon ng Kamara hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Ha? Pinakahuling humamon kay Magalong si House Deputy Speaker J. Kong Hun. Naku, itong si J. Kong Hun talaga, oh. Hinimok din niya ang alkalde na maglabas ng dokumento para sa cross-examination ng House panel. Ano cross-examination? Anong examination? Yung baha, yung mga falsifikadong flood control, yung mga pumping station na hindi gumagana. Ha? Yun ang i-examinate nyo. Huwag nyo i-examinate yung mga dokumento ni Magalong. Alam nyo anong i-examinate nyo? Examine nyo yung tawag dito, yung mga ghost project. Hanapin nyo. Diba? Yung mga examine nyo. Mga walang iya kayo. Diba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Oh. Bring the project list, procurement papers, and disbursement records. Put the PAC under oath so we can separate rumors from wrongdoing and act on the evidence anya. Kasalukuyang wala pang inanunsyo kung kailan sisimula ng Kamara ang nasabing pagdinig hinggil sa issue. Huwag nyo na kayo anak ng tawa. Huwag na ho tayong umasa dyan sa House of Representatives. At kung ang hahamon dito kay Mayor Benjamin Magalong, itong si J. Kong Hun, naku, wag na lang, di ba? Una sa lahat, wala akong kredibilidad yan. At isa ho yan doon sa mga nasa listahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dati. Di ba? Nasa listahan yun eh. Oh, listahan ng mga noisy. Eto, dito na ho tayo kay na Ma'am Sash at Ma'am Joey. Ano masasabi mo sa na nagtatawag na sila ngayon ng independent body to investigate the flood control project? I think sinabi ko na nga sa'yo, isa na ang solution dyan. Papawag ano lang, for the purpose na civilian military home. Tapos But will they do fighting that? squad. Fighting squad. Dapat retired military para hindi na beholden sa administration. They can already take whatever they want, gano'n. Ayun. Retired military. Kaso, I don't think yun ang gusto nilang gawin eh. Ayun. Oh,
let's talk about the flood control project investigation. Ayan. Well, kasi ako kasi ano nga kasi ako di ba? Pragmatist ako, so goal oriented ako So may mga correct steps depending on your goal. Di ba? Kasi kung goal talaga is to prosecute, of course kailangan mo ng team ng mga justices, yung mga di ba? Kasi nakadepende, pero agree ako dun sa sinabi ni Sas kanina. Pati ni Mayor Magalong, yung mga sinuggest niyang mga kasama doon sa team, right? Kasi importante si Mayor Magalong kasi meron na siyang track record na may binangga siyang presidente. May track record na siyang ganon. So, importante siya to actually lead that investigation. Kasi kapag yung nagli-lead is walang takot, of course yung mga kasama niya, okay, let's do it. Bahala na! Diba? Although, Aryan view. ano na naman? kung ikaw ang magde-decide kung papaano iha-handle ang investigation ng flood control project, paano ito gagawin? Sinabi ko na nga, di ba, magtayo kayo ng civilian military junta and then Bex, hindi ito, wala nang etchos, hindi na ito po pwede ng ugawa tayo ng investigation. This requires massive intervention. Bex, we're talking about 1 trillion. Hindi po tayo nag-uusap ng 20,000 pesos ang nawala or 100,000 pesos ang nawala. We're talking about 1 trillion. Bex, kahit 10,000 times kang mag-reincarnation, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion kung mag-uumpisa ka ngayon magbilang. Pagod ka lang. True. Kahit 10 times ka pang ma-reincarnate, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion. Kung bibilang ka ng 1 every second, gano'n lang kasimple. Having said that, well, if the people will not rise up with 1 trillion corruption, you don't have a country. As simple as that. You know? Makakapit ng taon. You don't, parang, alam mo yun, na ibibigay na naman yan sa mga politician, ibibigay na naman yan sa kanila, magchichikahan lang yung mga yan. Ako talaga the military should speak up. Yan ang unang dapat mangyari. The military should speak up. Ang labo niyo naman, mga friends. Protector of the people, 1 trillion. Di ba? Hindi ka po magsasalita, 1 trillion na. Kailan kayo magsasalita pag umabot na yan ng ano mo sunod sa trillion? Quadrillion? Pag umabot na yan ng quadrillion? Ganon? Hindi ka talaga, Joy, darating ang panahon, ganyan tayo. But, ang corruption na sa Pilipinas, 100 million na. Ayaw pa rin nilang imbis nyo pa rin ang makansa. Ito pa yung investigation pa rin ang iniisip nila. Look, yung kay Napoles, how much was that? That was in the billions, no? I think in billions. Even more than scam worth. Let me check real quick. Kailangan na utang na bumalaw ng 10 billion. AFP. 10 billion. And that was, gusto ko lang ipaalala sa mga tao na that was how many years ago? 10 years ago. Tapos ngayon nag-iisip pa tayo kung imbisigan. Tapos ngayon, iisip, di ba? Ganun pa rin, iisipin natin paano i-imbestiga. Wala lang imbestiga. People know. The military knows. They have intel funds. Imposible hindi mo alam. No? Ano yan? Ano ginagawa mo? Hindi mo alam? 1 trillion na nanakaw, hindi mo alam? Kung meron ho kayong kamag-anak sa AFP o kung meron ho kayong kakilala sa AFP, friend nyo sa FB, i-share nyo ho itong video na to. Ayan si Mayor Benjamin Magalong, isa na ho siya, ano ho nga.
retirado na nga yan, pero yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya, talagang pagdating sa korupsyon, ika nga, zero tolerance ho yung mama na yan. Kaya kailangan, yung mga nasa serbisyo pa, magsalita na rin ho kayo. Ika nga, hindi ko kasi kinikilabutan tong mga to Ang problema, ang ating AFP chief, no? Yung si Browner, hawak ko sa leg ni Marcos Jr., di ba? Wala ko tignan natin. Baka sa kailan kaya yung sambayan ng Pilipino, parang labas-pasok lang sa tenga nila itong corruption na to. Tipong naghahanap lang sila na masisisi rin sa social media, hindi ko sila nagagalit. Kung meron man nung dapat sisihin dito sa isa na to, walang iba kundi ang administrasyon. Kasi ang implementing agency ng mga flood control project, executive ho yan. Nangyari ho lahat ng korupsyon na yan under ho sa supervision ng ating presidente, Marcos Jr. Yan si Bunoan ano nga lang yan, alter ego lang yan Wala mang magagawa yaang si Manuel Bunoan kung walang basbas ni Marcos Jr. Lalo na yung mga malalaking infra project, hindi yung mangyayaring yan. Ika nga, ipipresenta niyo muna sa presidente yan bago implementation, bago ang construction, bago yung groundbreaking. Kailangan paliwanag niyo muna yung feasibility studies kung ano yung magiging ginhawa niyan sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, dito sa mga flood control na to, naghahanap ng masisisi itong si Marcos Jr. Ang dating parang ang bagsak pa ng sisi sa mga kontraktor. Hindi naman makakapagluko ang kontraktor kung merong malinaw na polisiya presidente. Kahit paano ho paikot-ikutin, kahit paano pa magpabangon itong si Marcos Jr. Sa kanya papunta ho ang bola. Yun ho ang ating sigurado dito. Bakla, ikaw nga walang tangalan ng 20 pesos sa wallet mo, alam mo. And we're talking about flood control project, ha? We're talking about flood control. People die because of faulty flood control project. Exactly. So ngayon, ano magagawa natin? Gagawa ng mga tao. Kaya ako talaga, kailangan kahit yung mga retired general, magsalita na kayo. Yeah. Alam mo, this is not, mamamatay na rin naman kayo malapit. Diyos ko, ilang years na rin naman kayo. Magsalita na rin kayo. 1 trillion. Gusto ko lang paalala. Again, sinasabi ko sa inyo, kahit 10 times kayo ma-reincarnate, bilangin nyo yung 1 trillion, magbibilang kayo ng 1 every second, hindi sapat ang 10 times ninyong buhay para mabilang ang 1 trillion. That is how much, how big it is. So, ako talaga, wala na parang, kay Janet na police 10 billion, siya lang yung nakakulong ito. Napunta ko sa kanya lahat yung 10 billion. Hindi ko sabi ko kasi commissioner lang to. Alam mo yun, si Vizcaya, bakla, commissioner lang yan. Ano lang yan, parang kung totoo man kung totoo man yan, ano yan, parang Janet, ganyan din si Janet Napoles noon. Remember, bago yan nahuli si Janet, yung mga, wala pa, hindi pa bumubuto yung issue. Ganyan din sila, pinapakita nila yung kayamanan nila na, ito yung anak niya nag-birthday sa may tent sa anong tawag doon, yung sa tent sa Taguig. Ano? Anong tawag dito? Ganyan din sila, pinagmamalaki nila yung mga kayamanan nila. Ganyan din, na-feature ata yung dati, si Janet o yung anak niya. Ganyan din, parang lifestyle. Lifestyle. Na mayaman. So, eto nga and this is the, ito yung lumalabas na sentiment ng MIU. Sabi nila, the military is guided by laws, the law state, they should be impartial, that's why we have the division to create a system of balance of check. If mga ilamang military, it's just chaos. Hindi pa ba chaos yung 1 trillion na nakawan? Oo. And kaya nawawalan ako ng gana kasi parang sa totoo lang, parang hindi sila hindi ba seryoso yung Dex 1 trillion, hindi ka pa bakla, mawalan ka nga lang ng 1,000, naluloka ka na. Totoo. Mga bakla kayo, aminin niyo, mawalan kayo ng 1,000 sa wallet, gusto niyo ng dayok-dukin yung nagnakaw sa semento. Ito 1 trillion, dead bro.
pagka hindi natin na-solve tong flood control project na to, yung corruption dito sa flood control project na to, wala na tayong pag-asa. Deserve nating mamatay lahat sa baha. Sa totoo lang. Naniwala ako dyan. Well, correct. Kasi no? Sino ba nag-initiate nung kinapo? Yes, Sasper. Sino ba yan? Ay, nakamute ka yata. Sino ba? Ha? Sino ba yan? Sino ba yan? Si Gabe. Gabe Pineda. Ito yun rin yung West Philippine Sea atin ito. Siya yun? Ano rin siya dyan yung parang, Admin. yun, siya yung, hindi yung, siya yung nag-advocate siya ng nag-advocate siya na ipaglaban ng West Philippine Sea, ganun. Okay. Tapos, Hindi kasi may debate sila nung Gabe Pineda earlier. Ngayon, ang premise ng debate was, for Gabe, hindi nagmamatter ang women's clothing sa sexual assault. It's really tiring sa totoo lang. But anyway, buti nga pumayag siya makipag-debate sa inyo no? Sabi nga nila, umiyak daw tsaka na-inlove sa akin, ewan ko. May message daw, PPM niya daw ako. Galit siya talaga kaya, Pinoy Extreme. Galit siya talaga. Gina G talaga. Hindi kasi siya tinatantanan ni Pinoy Extreme. No? Rin ako dun sa mga niya. Mas medyo malakas rin mga asar kasi. Oo. pag mga ganitong mga totoong buhay ang pag pinag-uusapan, cross-cutting, no? Walang kulay-kulay dahil lahat nakaka-relate. Alam mo yan. Dito, pero kasi talaga, may iba talagang mga kamping na, saan ka ba nakatira? Di ba parang, saan ka ba nakatira? Parang si Yusek Parang wala namang krimen, paglabas ko ng bahay, wala naman Di ba parang gano'n, di ba? Parang, yung mga tipong, nagsusuot naman ako ng revealing dahil gusto ko lang i-express ang sarili ko. Yeah, pero in what way? You would like to express yourself sexually? Huwag ka na kayo magbulahan. Turo. Oy, Ayan. chismisa na daw to. Ay, alis na rin ako at para matuloy kayo ng usapan nyo dyan. Yun nga, actually, na rin ako, mag-end ka na rin? Oo, mag-end na rin ako. Dahil alas 2 na ng madaling araw at, tawag dito, nahihilo na ako. kasi ngayon nga yung first day ng treatment ko. Para sa butterfly, moment. Ayun. So anyway, dito kayo, any words you want to leave to our 1,481 viewers? Well, siguro yung may iwan ko lang ng message sa sa community mo. Kasi yung sa akin wala naman, lang yan, sumunod lang yan. So, sa community mo na lang siguro. Kasi yun nga, mabalik tayo sa ginagawa ni yung divide and conquer strategy para pagurin yung mga DDS into exhaustion. Ang masasabi ko lang, mas okay nga yun na may faction in the sense na kayang distinguish ng mga tao kung ano yung team ni Maharlika at ano yung team ng iba. So, ang gusto ko lang point out ay huwag kayong magsawang pumunta doon. Okay, huwag kayong magpatalo sa exhaustion na nakakasawing toxic, nag-aaway. Ganun talaga. Just choose a side ng faction to be distinct and then go. Tuloy nyo pa rin. Yun lang masabi ko. Kasi nananalo sila sa divide and conquer. Ganun. If you're not going to push back, mananalo talaga. Yeah. Mananalo talaga sila. Ayan. Adorable kayo. Thank you very much, ha. Ang haba ng live ko, no? Grabe. Ang dadalgan kasi ng mga tao, Ayan. Maraming salamat sa pagstay, ha. Sas! Thank you! Ayan. Bye. Sas, Baba na ako, ha. Thank you. Ikaw, Ma'am, ano ang iyong masasabi sa mga buhay-buhay? Nakamute ka, be? Wala ko, masasabi ko lang, maging totoo tayo. Alam mo yon, ano lang tayo, real talk.
Alam mo yun, na maganda yung ideals, di ba? Maganda yan. Pursue it as you can educate your kids na sabi mo, kahit anong suot ng tao, kailangan mo respetuhin. Good yan. Pero, there are things that you cannot eliminate because that's just who we are. No? Because that's just who we are as biological beings. No? At ang second ko is itong sa flood control. Ako talaga, yun talaga ang May question pala ako sa iyo diyan. Gaano yung kasi 'di ba ano talaga sa iyo, kamay na bakal talaga eh. Na if you really want to solve this, eto lang ang way. But what is the possibility that it will happen? It will not Tingin mo? happen. It will not happen. Kaya nga di ba sabi ko sa iyo, mauuwi lang to parang Janet Apolis part 2. May ihuhulog. And then pag nahulog na, wala na yung mga kasangkot. Ayun. Yun nga eh, kasi yun yung nakakaiyak eh, sa totoo lang. Yun yung nakakaiyak. Kasi malabo talaga na gano'n. Na. And ang nakakalungkot dito is if we would not be able to figure out how to correct this. Ano lang siguro talagang kanya-kanya na lang tayo. Oo. Kaya nga dating parang ganun ho talaga yung mangyayari dyan. Ako, ano na to ito na yung moment of truth, di ba? Sa pakikipaglaban dito sa mga laban natin sa ating bansa, no? Pagdating sa korupsyon o sa kung ano pa man, no? Ito na ho yung, sa tingin ko pagka dito wala pa rin nangyari, wala na ho talaga. Ano na ho tayo, kumbaga, sobrang, yung moral ho talagang bababa. Pagka dito sa isa na to, walang nakakulong na mga politiko kasi hindi lalakas ang loob. Hindi lalakas ang loob nitong mga kontraktor na to kung wala ho silang kasapakat na politiko, di ba? Yun ang sigurado natin doon. Magpa-pile up lang siya eh. 1 trillion in 3 years. Bakla, in 3 years, 1 trillion. So, pag hindi talaga ito nalipon, in the next 3 years, magdodoble na yan. And then the next, so kaya nga, sabi ko sila narating ang araw, Mare, 100 trillion na raw nawawala pa yan ang bayan. Nawawala sa gobyerno. Grabe. So kailangan talaga siyang kalusin. Kasi ang nangyayari ngayon, alam mo yon, they are like gardeners who are trying to solve the weed problem by just cutting the leaves. Alam mo yun? Bakla tanggalin mo yung ugat. Otherwise, bubungat lang yan. At alam nila yan. Alam ng mga politiko yung nangyayari yan. Alam nila yung kalakaran ng ganyan. Kasi hindi ka naman makakapagnakaw ng ganyan mga kalalaki if there was no flow of corruption already going on. Kasi nagpaano lang yan nagpapalit lang yan ng tao ito na, may sistema ng corruption, ano nang ganap. Diba parang may kinento kasi ang inyong best friend si Harry Lopez sa akin noon sa Congress. Sa Congress, nung bago siyang congressman, ang dami daw sa Congress ng mga staff na syempre wala na yung mga congressman nila, nandiyan sila, tapos ang inaalok nila, kailangan nyo kami sa liquidation. Yeah. Gets nyo? Kasi kailangan natin gagawin. Alam na nila yung gagawin. And it's the same thing as this one.
lahat yan, alam na nila yung gagawin, kung paano palulusutin ganito, ganyan, ganyan. And everyone knows that in government. Alam mo na sa Pilipinas ako, nung kampanya, may nakilala ako, contractor sila. Pero gusto ko sa kanya honest. Sabi niya, ako contractor kami, pero nagko-contractor kami, pero ginagawa naman namin ng maayos. Tapos pinapakita niya, ito kami ang gumawa niyan. Pero yun nga, nagko-contract sa DPWH na meron kaming interest, ganyan. Pero ginagawa naman namin yung trabaho, hindi kami nag-ghost project. Yung pinakita niya yung kalye, yung pinakita, ito gawa namin yung ganito. So parang, I think, kahit yung mga contractor na matitino, na alam nila nagbibigay ng for the boys. Di ba? Sinabi ko rin yan before, pati sila naluloka na sa level ng corruption. Correct. Kaya nga kaya nga ako at the onset, parang yung mga contractor, mga commissioners lang tong mga to. I mean, kung ikaw contractor ka, you would want to do your business, right? So, regardless, kahit sinong nandyan, kung ano yung rules na isa-set ng mga nasa DPWH, ng nasa mga senador, mga whoever who can influence the DPWH contract. O di syempre, yun ang laro mo. Diba? Kung sasabihin nila 70% ang katkungan, edi 70% ang katkungan, and then 30% sa contractor, you want to do business Diba? I'm not saying na wala silang problema yung mga contractor. I'm not saying na hindi sila kasali dito. Of course, syempre, hindi naman magiging posible yung krimen kung wala sila. Meron pa rin silang kasalanan. Pero ang point is that yung mga contractor is still going to do business regardless kung sino ang nandyan. So ngayon, kung ngayon na nagkaroon ng massive katkungan and they are part of it, ang most guilty dito ay yung mga nasa government, yung mga nag-provide ng rules kung bakit naging ganun ang katkungan dito na halos wala nang matera doon sa totoong project. Ayun, ganun lang. Ayan. Nawala si Sas. Hindi na mute lang siya. Anyway, Sas, final answer, wala ka nang sasabihin? Sas. Wala na, yun na lang masasabi ko. So I think, well, of course, no. We're hoping na may patunguhan investigation. Ano ba magagawin natin kung di mag-hope? Correct, oo. Hopya na naman. Diba? Hopya na naman. Hopya. Pero yun ang hinihiling na. Siyempre, ang gusto natin is drastic. Hindi na yung pwede magpabet. Drastic. Correct. At huwag sana itong mauwi sa Janet Napoles Part 2 na isa lang yung hinulog at lahat nakalusot. True. Ayun na nga mga kababayan, ang dalangin ho natin sana wag maging ganito. Wag maging ala Janet Lim Napoles ang ika nga ganap na to. No? Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Sana wag mag ala Janet Lim Napoles. Sana merong maparusahan. Sana merong makulong na congressman.